Ang San Miguel Beermen ngayon ay seryoso na pinag-aaralan kung kukunin nila ang 6'8 center ng Titan Ultra na si Mario Barasi. Para do sa mga hindi na nakaalala, itong si Barasi ay naging 13th overall pick doon sa nakaang draft. Siya yung unang-unang kinuha sa second round at ang kumuha sa kanya ay Barangay Hinebra, pero hindi na siya nabigyan ng kontrata at naglaro nga dito ngayon kasalukuyan sa Titan Ultra. Pero bagay ito dito sa San Miguel dahil yung estilo ng laro ni Barasi ay pwedeng-pwede siya na maging backup ni Junmar Fajardo. Ito kasi si Barasi hindi naman siya yung tinatawag na ball dominant player. Ang kinakailangan lamang talaga ay nandun siya sa sitwasyon kung saan makatutulong sa depensa pati na sa opensa. Kaya nga isa yan siguro doon sa mga bagay ditong pwedeng gawin itong si Mario Barasi. Kapag ito'y napunta dito sa San Miguel Beermen, pwedeng-pwede siya na makatulong dito kay Junmar Fajardo dahil alam naman natin na si Fajardo kinakailangan din ng reliever niyan. At ito si Barasi bagay dyan sa role na yan. Pwede habang siya yung nasa second unit kasama niya ito sila Jericho Cruz, si Don Troliano, plus of course si Chris Ross bilang point guard at sa power forward si Tautuba. Ang gandang kombinasyon yan dahil pwedeng-pwede si Barasi sa mga pick and roll na ibibigay ni for example ni Chris Ross o kaya ni Chris Rosales. At magandang kombinasyon, twin towers sila itong si Mo Tautuba. Kaya nga hindi nakapagtataka na gusto siyang makuha ng San Miguel dahil yung kanyang role ay bagay na bagay talaga para dito sa SMB. At dahil hindi naman ito masyadong nagagamit, pwede na ang ibigay ng SM Beermen dito kahit second round draft pick lang, pwede nang kapalit nitong si Mario Barasi at makukuha na nila ang serbisyo ng nasabing player. Ang Rain or Shine Elasto Painters ngayon ay nagkakaroon ng interes dito sa big man ng Titan Ultra na si Cade Flores. Posible na baka itong si Leonard Santilla nang i-offer na kapalit nitong si Coach Yeng Yao para matuloy ang nabanggit na transaksyon. Isa lamang yan dito sa mga tinatawag natin na posibleng gawin nitong si Coach Yeng Yao para ma-transform na talaga itong Rain or Shine at maging isa na dito sa mga tinatawag natin na top title contenders dito sa PBA. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na ang Rain or Shine ay 2016 pa huling nag-champion. Pero nitong last conference nakaabot sila ng semifinals ng 3 beses. So napakalaking improvement yan para dito sa nilalaro nitong ROS at maraming ang naniniwala talaga na only a matter of time bago itong Rain or Shine Elasto Painters ay magkaroon na ng tsansa ng legitimately makapasok sa finals. Ang pagkuha nila dito kay Cade Flores ay baka isa doon sa mga bagay na sabi nga nila magdadala sa kanila dito sa finals at eventually isang kampyonato. Siyempre maraming magiging kinakailangan gawing pagbabago itong ROS para mangyari yan dahil kinakailangan dumaan ka muna sa San Miguel, Hinebra at TNT at sa iba pang malalakas na teams. Pero confident naman si Coach Yeng Yao na kapag nakuha nila si Cade Flores magiging isa sila dito sa mga teams talaga na magiging legitimate title contender. Kumbaga hindi lang sila pang playoffs, pang finals na talaga at pang championship. Kung magawa yan ng Rain or Shine, isa na talaga sila dito sa maituring natin na mga magagaling na team sa PBA at ang pinakamaganda dyan sila ay independent team. Kaya sigurado maraming fans ng Liga ang matutuwa kung sakasakali nga na matuloy ang pag-acquire ng Rain or Shine dito kay Cade Flores at lumakas pa